sa bawat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa.
Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang showbiz, inaabangan, pinag-uusapan, mga intrigang umatikabo, naglalagablab, nag-aapoy, chika to the max ng mga hinahangaan nyong artista. Dito lang sa Showbiz Talk with Morley Alino. Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern! Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alino at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern! Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern! DZRH! Makibalita!
Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa programang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Ay naman. Yes, magandang gabi po, madam, ma'am. Yes. Oo. Magandang gabi sa iyo, Gorgie. Bago natin pag-uusapan ng bago mo na namang look, ayan. Sino yan? Sino nga yan? Tawagin ka natin. Ang ganda, no? Kuha-kuha, oh. Yan bang peg mo? Sino nga yan? O, sino na nga ba yan, Tex? Sino na nga? Nakalimutan ko eh. Wala si Kaloka Tex naman. sa akin. Ayan. Tito Louie, sino nga yan? Louie Alejandro po mula Yes, sa Tito Arizona, Louie! USA. Coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, ang iyong DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganun. Bumabat sa iyo ng magandang umaga, good afternoon, naibagara biyo amin sa ngapadam. Buenas noches a todos. Tita Morley, Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin, Delta UI. Worldwide! Yes, Diyos Tito Louie. ko, iba naman ang tsura mo ngayon. Yes. Parang nanay ka ni Lorna Tolentino. Oo. Si Edna daw, si Edna. Isa The Meneses? Incredibles. Si Edna. Oo, tama, si Edna. Hindi ko kasi napanood yung The Incredibles. Yan, si Edna E. Feeling ko, si Madam Edna E. The Incredibles ang look alike ni Tita Morley. Yun na nga. Ayun. Talagang, ang dami kong look alike. Sa totoo lang, ang ganda-ganda mo dyan sa itsura mong yan. Di ba nga Ami Austria? Ayan. Gusto ko yung Ami si Austria. Edna E. Oh, ayan. Ayan si Edna E. Yan ang palang itsura. Gumanyan ka nga, Day. Oh, ayan. Ayan si Dora. Si Dora. Sa totoo lang, bagay sa'yo, Tita Morley. Pero actually, parang mas daw kay Uncle Red. Pero parang bigla ko na Yes, intalak sa mga aircon dito. Mainit pala pag may pinukang ganito. Malakas na yan Lakas sa mga coat. Mainit pala pag may piluka, Tito Louie. Diyos ko. Ang hirap pala pag... Tunay na hair yan? Hindi, sa Divisoria lang to. Ano siya, synthetic? Synthetic lang to. Magkababili ko dito, 250 sa second floor. Oo. Talagang 168. Talagang ginastos na niya talaga, ha? Bagay sa'yo maganda. Tito Louie? Bagay sa'yo at napakaganda mo. Yun na. Akala naman doon ng Beng Mahadera, si Heidi Yorak With matching smile pa yan. Si Heidi Yorak daw, sabi ni Beng Mahadera. Oo. Ang dami, no? Araw-araw na lang, iba-iba ang kamukha ko. Diyos ko, Day. Iba-iba na lang. Diyos ko. Anyway! Yun naman ang gusto mo, di ba? Iba-iba. Gusto talaga ni Tita Molly, iba-iba itsura niya kasi meron siya parang pinagtataguan eh. Oo. Alam mo, ang peg ko, ang peg ko sino ba to sa DPWH? Sino? Yung nakakulong na ngayon. Si girl. Leila Deli. Sino? Si Deli, Si Leila. Hindi, wala na si Hindi, yung isa. Oo. Yung kamukha ni Bitoy, ang pangalan? Si Sara Diskaya. Sara Diskaya. Ang pinipeg ko si Sara Diskaya. Oo. Pero mas malamang yung parang ang dating ko mas parang Ami Austria. Sige. Yung binugbog siya sa brutal. Nire-request ni Beng Mahadera, i-recover naman doon natin yung Lakbayaw. So, ikaw na magpunta niya sa Lakbayaw bukas. Pero kung ang hinahangad mo yung lalaking ito naghuhubad, na-hits ako dyan. Hindi, ipapakita na natin dito. Hindi mo na kailangan i-YouTube. Ayan, yan ang pinipeg ko. Parang hindi eh. Parang mas more doon sa kaya ni Dora eh. Mas parang more kay pinipeg ko Dora siya. Oo. So, yan na lang yan. So, yan buong gabi po yan ang pag-uusapan na lang natin. Oo. Anyway, hi kay Mon Samson Manila Bulitin. Hoy kay Tony Ko. Kay Lisa de la Cruz Bilali. Kay Nora Dalagilario.
Maricel Barzal. At sa Yes. mga makakasama ko bukas, yung mga kumpare ko sa Nagapisa, Kasipagan, ayan, magkakaroon kami ng reunion sa araw ng piyesta. Yes, Oo. sabi ni Shari Picho, at least ang fresh naman daw. Sabi ni hello, Ma'am Minchin. Sabi ni Marife de la Cruz. Yes. Hello. Ay, grabe. Nag-expect daw ng snow bukas. May sa Canarina Alcantara Meli. Sa Texas sila, di ba? Nagsusnow ba sa Texas, Tito Louie? Texas. Oo naman. Okay. Diyos ko, Hello, Arizona Nora. Arizona nga, napakainit, di ba? Disyerto, nag-i-snow. Nag-i-snow kayo ngayon dyan, Tito Louie? Nag-i-snow dyan ngayon. Diyos ko. Oo, ang lamig-lamig na, di ba? Diyos Talaga? ko. Ano ba? Alam mo, actually, sa sa Nagoya, umuulan din ng yelo ngayon. Ay, oo naman. Sa Japan din. Lalo na sa Korea. Grabe rin sa South Korea kung makapag-snow doon. Talaga? Oo, sobrang lamig doon. So, yun, ay sabi ni Tita Aida Espiritu, at least daw, kamukha mga Rosie Diskaya. So, yun na. Anyway. Yun na. Anyway, marami tayong chika, marami tayong pagkukwentuhan. Pero ito na, Tita Morley, ang talagang kamukha mo, Kyla Estrada. Yun na, oo. Kyla Estrada. Kyla kasi si Kyla kasi nagpapa... Oo, dahil sa bangs, di ba? Kasi man nagpapabang si Kyla dahil nga malaki yung ni Kyla, yung noon niya. Oo, yun, oo. Okay. Nag-snowstorm din daw sa Toronto, Canada, sabi ni Conitan Aguilar. Bakit mas malawak ang na ano ngayon ng snow? Yes, nag-snowstorm daw kagabi, kahapon. Buti daw pagdating sa gabi, natigil na, nawala na. May video dyan, Tech, pwede pakita natin yung pinadala ni Conitan Aguilar na nag-snowstorm sa Toronto, Canada. Pero bagay malakas naman talagang yelo sa kanila eh. Oo, ayan grabe rin yung mga yelo sa kanila. Ano ba yung puro puti? Grabe no, hirap na no. Oo. So yan po sa kinaton. Ito yung bahay siguro Conitan nila, Aguilar. Bahay nila. Oo, bahay nila. Conitan Aguilar. Puro snow dyan. Naku, i-check ko rin nga sa UK. Ako hindi ako nasasarapan sa snow. Ayoko ng snow talaga. Ako gusto ko maranasan yan. Oo. Yan po. Okay. Dito naman sa atin, puro baha naman, di ba? Wala namang snow. Ay, mas gusto ang snow kaysa sa baha. Ganun din naman. Tubig din pagkatapos niyan. Oo. Hello, of course. Yes, ang temperature daw dun sa ay -15. Grabe naman. -15, negative 15. Sa di ba, sa akin na din, Carlos, sa Fairbanks, Alaska, na umabot sa negative 45. Kaya mo ba yun? Hindi mo na may explain ko anong lamig. Diyos ko. Hokkaido kaya? Gaano kaya ang lamig doon? Sa Hokkaido. Oo. So, i-check natin sa Hokkaido, ang weather. Yung mga -41 na yan, included na yan ng wind chill factor. Parang North Pole. Sa Hokkaido ngayon ay -5. Kaya-kaya pa yan. Negative. Kaya talaga. Kaya talaga sa -5. Tita Morley, Tita Morley, final na to. Final na to talaga. Kamukha mo. Sabi ni Hug Breeder. Nanette Inventor. Nanette Inventor. Oo nga. May Alam mo, bumababa na nga yung yung buhok ko. Ibababa ko gano'n. Tumataas na yung buhok ko. Tumataas. Maya dito na sa gitna. Bags po bumababa po. Ayan. Bumababa po kasi. Dahil maliit sa akin eh. Yan yung kinareer niya. Ayan, medyo ibababa kong gano'n kasi nandito na po sa tuktok. Ay, nako! Okay. Alam mo, nung isang gabi, ay may pinuntahan kaming birthday si Georgina. Si George Vittorio. Ang kaibigan po namin yan, na nalink dati sa isang aktor na anak ng isang actress din na hindi na ganun ka-active ngayon. Talagang midnight item ko yun, no? Si George Vittorio na nag-birthday. Isa doon sa nakachika na dumating doon ay si
Nico Natividad. Okay. Diba si Nico lately lang ay napapag-usapan niya nung nagbakasyon sila nung New Year na kasamang na asawa niya at kanyang anak ay nagbakasyon sila doon. Sa Japan. Nasa Japan, nagka-seizure yung bata, influenza. Pag nagkaroon ng influenza yung bata at nagka-seizure doon sa sobra sigurong temperature, sobrang init siguro niya, na sobra ng lagnat, ayun, nagka-seizure yung bata. So dito lang nila nalaman na nagka-influenza nung dinala na dito sa anak ko. Ngayon daw ay okay na. Dagdag na kwento pa dyan ni Nico naman ay yung pinatulfo siya ng kanyang kasambahay. Na yun pala yung kasambahay ay umiram sa kanila ng 44,000. Tapos sabi daw ay nag-advance. Tapos babalik daw kapag pagbalik din nila galing ng Japan. Kasi nga wala namang gagawin. So pagbalik na nila, hindi na bumalik. Tapos kung ano-ano daw mga dinadahilan. Tapos parang binaliktad niya si Nico at ipinatulfo niya. Ang ending dahil hindi siya kinampihan ni Senator Raffy Tulfo. Ang naintindihan ni Senator Tulfo yung takbo ng mga pangyayari, mas inayunan niya ito si Nico Natividad. Heto pa po ang kwento ni Nico. Pakinggan po natin ang katungkol sa kanyang anak at itong kanyang kasambahay na nagpatulfo sa kanya. Tapos dito lang namin nalaman sa Pilipinas na nag-positive siya sa influenza. Kasi may test dito Sa St. Luke's nagpa-test kami. So yun yung pinagmulan ng seizure niya dahil tumaas yung lagnat. Pero okay na siya. Oo, okay na. Kasi sabi nung doktor, kusa siyang gumagaling yung mga viral infection. Kailangan mo lang palakasin yung immune system, syempre. Yun. Parang COVID, parang kusa siyang gumagaling. Hindi ko rin alam kung ano pumasok sa isip niya Kasi hindi ko expect na magpapatulpo kasi unang-una wala kami atraso. Kami ang na atraso niya Kasi nagbakasyon siya nung Pasko nga. Habang nasa Japan kami, nagpaalam siya magbakasyon dahil nausapan, babalik din siya after vacation, which is hindi na nga bumalik. Pero maganda naman na doon pa lang na-resolve ba na Buti kasi mahirap kasi minsan pag nausgahan ka ng mga tao na hindi alam yung storya talaga. So akala lang una, nagpapapansin ako kung bakit ako nag-post. Una-una, hindi ko kailangan talaga mag-post kasi alam ko hindi naman siya magbabayad. So inuulit ko, kaya ako nag-post for awareness talaga sa nangyari. Kasi yung mga ganyan, pwede kang gamitin. Pwede niyang baliktarin na kaya ako nawala kay Nico kasi nananakit yan, masama ugali niya, kaya ako umalis. Which is, hindi yun yung dahilan kung bakit siya nawala sa amin. Marami. Pwede nga naman baligtarin kasi artista ka. Kasi nga na yung kasambahay kasi pinost ni Nico sa kanyang Facebook na mag-ingat pag may mga ganitong klaseng mga kasambahay. Marami talagang ganun Tapos ang feeling pa ng iba, porkit nagpa-kasambahay sila, sa kanila kaagad kakampi. Simpatiya na sa kanila. Kahit mapamali sila. Oo, kahit mali sila. May iba kasi abuso din Tapos gagawin pa lang panakot kasi porkit kilalang celebrity, pwede talagang mahusgahan agad. Kasi diba? Artista nga kasi. Artista. Kagaya rin nung kay Rocco Nasino. Alam mo, di ba, pinag-usapan natin dito. Tapos sinulat ko pa, may tinanong pa ako kay Rocco, sinulat ko pa nakarating pala sa pamilya nung tangay nung kanyang pera, no, isa dati niyang tauhan, na tinangay yung pera ni Rocco Nasino, nakarating sa pamilya. Yung nagnakaw nga, binalita natin dito yan. Tapos nakarating nga dun sa pamilya, tapos parang nahiya yung pamilya, binayaran nila. Yung kay Rocco. Kaya nag-message si Rocco na nagpasalamat. So, yun lang naman din kasi porkit hindi kayo kilala, tapos ang nakakabangga ninyo kilalang artista, parang feeling ka agad dehado kayo. So parang mapupunta sa inyo yung simpatya ng mga tao, di ba? Kasi nga palibasa kasi celebrity siguro parang inabuso or parang tinake advantage yung kanyang pagiging celebrity dahil may mga ganyan, di ba? Yun, mabutit na intindihan ni Senator Tulfo itong sa kaso nga ni Nico Natividad, naintindihan naman ng buong kwento, kaya tuloy wala nangyari doon sa yung mga ganyang kwento kasambahay. way back Tito Louie and Tito Gorgie 90s, 'di ba? Ang daming mga lumabas na ganyan. Ang simpatiya talaga na sa mga maids, na sa mga kasambahay at nagsasampa sila ng kaso. Kaya minsan yung mga sikat na celebrity o yung mga sikat na tao, nawawalan sila ng ng karapatan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Dahil una, kapag kinasuhan nila yung kanilang mga kasambahay, ano naman ang mapapala nila? Di ba? Samantala yung kasambahay, pag kinasuhan nila yung kanilang amo, may mapapala sila.
una, masisira nila yung image. Oo, dahil may pinangangalaga ang image kasi. Secondly, makukuha silang pera if ever. So, napaka-unfair naman. Buti na lang ngayon, may social media, nakikita talaga kung ano ang katotohanan talaga. Tita Murley, pwede bang mag-zoom kay Tolfo kapag meron kang complaint? Ano, Tito Louie? Pwede bang mag-zoom kay Tolfo kapag meron kang complaint? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin yung 13-month pay ko kay Tito Gorgie. Ay, grabe kulang si Gorgie. Kulang na kulang yung mga bigay na sa akin. At saka wala pa yung bonus ko ng Christmas. At wala pa yung increase ko. At kulang na... Ay, Diyos ko. Ang dami ko na i-complain kay Tito Gorgie, kay Tolfo Ano po ba kayo? Ano po bang meron? Ano po bang... Yung bayad niya na pinangako mo. Yung bayad ko sa paglabas niya dito. Mga bayad na pangako mo. Di ba dapat ikaw ang magbayad? Dahil nakilala ka, Louie Alejandro ka, dumami ang fans mo dahil dito. Pero hindi rin dapat bayaran. Pinangakuan mo siya. Anong pinangako? Pinakuhan mo ako, no? Anong pangako? Pinangakuan mo siya. Oo. Hindi Tito Louie, binigay na ba sa iyo yung increase mo? Kulang. Magkano na nga mo? 150,000 ka na ba a month o ano na? Sa ating tatlo dito, sino ang pinakamayaman? Ha? Sino ang kumikita sa YouTube ng milyon-milyon? Ha? Ba't mali yata ang pagkaturo mo? Mali yata ang turo mo. Wala ako. Hindi pa ako kumikita sa YouTube. Oo. Baliktad. Ikaw? Yes. Diba? Nako, day. Baka mamaya ituro na naman, sabihin na naman ninyo yung mga namana or what. Nako, hindi ko yan maano sa inyo. Dito lahat buong makwento. Bakit? May mga development, yung mga mana-mana na yan. Talaga? Umabot na sa demandahan. Sa korte? Umabot na sa demandahan. Hindi ko lang ma-share sa inyo ng buong. Ayaw ba yung share mo sana sa akin kagabi? Yun ang ikukwento ko sana sa inyo. Tapos? Oo. Siyempre hindi ko makwento dito, di ba? Kasi mahirap na, hindi ko lang detalye, pero nakakaloka yung mga pangyayari. Nagsampa ng kaso? Yung Basta. Ano natin, hindi yan pwede natin pag-usapan dito. Tsaka na lang. Diba? Ituloy-tuloy pa po natin ang ating chikahan. Eto muna. Ay, pag nakaganyan ako, alam ko na kung sino kamukha ko. Sino? Imelda Papin. Sino? Hindi. May kamukha kayong si Rolex eh. Yung reporter. Malapit ang birthday ni Madam Imelda Papin. Ka-birthday ko siya eh. Malapit ang birthday. Si Madam Imelda Papin. Happy birthday po. Hello muna bago natin pag-usapan ang itong issue naman ni John Lloyd Cruz at saka ni Isabel Santos. Na-break na nga ba talaga sila? Bumati muna tayo sa ating mga nanay. Siyempre batiin natin si Mami Sherry Ramirez at ang kanyang beautiful na anak, matalino, smart. Tito Joyce Louie Ramirez. Ayan. Batiin natin si Mami Norma Karingal at siyempre pa ang pambansang nanay ni si Nanay Linda Asonza. At hulaan ko sino nagpadala sa akin. Tara ating mga Sandali, Tito Louie. Hulaan ko sino yung nagpadala sa akin ng picture na nanonood siya ngayon ng ating programa. Sino? Si Benji Paras. Hello, Benji Paras. Hello, Benji. At saka kay Lexi. Hello, Benji. Kay Lysen. Hello sa inyo dyan. Oo. At ito tuloy-tuloy ko na ang ating mga supporters sa Ilocos, Slovakia. Si Mami Gran Araceli Mandaclaso, being raised sa Grace Lasso, Norma Albano, Liza Ventura Tomas, Mariel De Leon Reyes, Attorney Hedy Corpus, Dexter Passion, Joel Yap, at saka Erica Angeles, and of course, si Frank Crawford. Maraming salamat sa inyong lahat. Yun na. Yes. Aking nadarama, sobrang kakaiba pag nakita-kita sa ngiti mong kay ganda, langit ang nadarama. Eto na nga, Gorgie, ipag-usapan nga natin, mas natin itong kay John Lloyd. Kasi mainit na pinag-uusapan na nag-unfollow sila sa isa't isa. Ano nga ba ang kahulugan nun? Ito ba ay walang kinalaman doon sa isang pagkita sa dati niyang blind item? Ay, may ganun ba?
May ganun ba? Balita. Hindi ako naman talaga kasi si John Lloyd may iba rin talaga kapag nakainom, 'di ba? Pag so mahilig naman talaga ngengi-ngengi ang lolo mo, 'di ba? So ewan ko lang kung 'yun ang mga isa sa mga dahilan, pero hindi natin alam kung at saka hindi naman natin sure kung talagang break na ba kasi ang sabi lang nag-unfollow lang sa Instagram, pero yung isang account yata ni Isabel ay naka-follow pa rin kay John Lloyd. So, pero ang usap-usapan kasi dyan talaga ay parang nagkakalabuan yung dalawa. Dahil parang itong si John Lloyd Cruz, parang may gustong balikan. Sino si Ellen Adarna? Hindi ko lang alam. Talaga? Ano kay Ellen Adarna? Hindi ko alam, pero gano'n ang may mga lumalabas na balita. Ano sabi ba ni Derek? Malay ko. Baka si Derek nagkwento sa'yo, ha? Malay ko. Oo. Di ba? Talaga? Siya naman ang nauna, di ba? Siya ba nauna? Parang marami naman nakauna. Hindi. Siya ang nauna. Mas nauna kay Derek. Mas nauna siya kay bumalik sa Derek. kanya. Kay Derek. In fairness. Ay, nako. Oo. May anak sila. Diba? May anak sila. Diba? Sabi ba pa na yung post ni Ellen na ang bait ni John Lloyd, Chuchu. Natanong mo ba si Derek tungkol nga sa usapan nila ni Ellen pagdating sa kanilang anak? Kasi nga, nakikita naman natin na nahihiram ni Derek yung baby, di ba? At nasama pa nga niya sa UK nung last holiday season. So, paano daw ang usapan? Pero bago ko sagutin yan, ibababa ko muna yung wig ko. Tapos umaangat po yung ibababa ko muna po ng konti yung wig ko kasi masikip sa akin yan. Actually, ayaw talaga nagkaroon kami ng chance na magkausap ni Derek. Pero abangan nyo po yung aking vlog. Ayan, ilalabas po within this week po na okay naman. Nahiram niya yung bata through kay daddy sa tatay ni Derek. Dahil close naman si daddy at saka si Ellen. So yung kung mga parents ni Derek, okay naman sa kay Ellen. Okay naman. So, napahiram. After ipahiram, ayun, tuwang-tuwa si Derek Ramsey. So, hindi nag-uusap si Derek tsaka si Ellen? Hindi ko lang alam. Kasi, ano ba nag-interview mo Ayaw niya kasing ayaw niya kasing pag-usapan talaga si Ellen Adarna. Yun talaga ang pinakiusap niya na walang Ellen Adarna. So ano yung pag-usapan niyo? Yung pagbabalik niya sa kanyang TV series. Kasi kabadong-kabado daw siya. Nung umattend siya sa story ko ng The Kingdom, kabadong-kabado raw siya. Sabi niya na MJ, talagang inaamin niya na kinabak. Oo nga daw. Parang doon nagsisimula siya. Tapos kung kinakailangan doon na siya daw hindi siya nag-workshop. Gusto daw niya mag-workshop. Siya hindi siya nag-workshop. But this time, papayag daw siya mag-workshop kung kinakailangan. Kasi parang siyang nanganganay. Matagal siguro. Siyang hindi gumawa ng series o ng pelikula. Siguro mga 3 lang naman, 3-4 years. 4 years. So, magpa-5. Kaya, yun, ang pinag-usapan namin, yung kanyang pagbabalik sa showbiz, ayan, at saka yung kanyang mga plano, commercials, kasi talagang iwas si Derek. Iwas si Derek na pag-usapan si Ellen Adarna. Maging yung paglabas ng anak niya nadadala naman sa bahay na atin din naman. Maganda naman ang usapan nila. Ayaw niya talaga. Kaya abangan ninyo. Pero merong inilantad si Derek Ramsey. Tungkol? Doon sa isang... Ay, di lang ako magko-comment pero sasabihin ko lang abangan po ninyo yung babaeng nakasama niya sa Japan. Sino nakasama niya sa Japan? Di ba naka-wig yun yung isasama niya sa Japan? Ako ba? Naka-wig, di ba? Ako ba yun? Oo. Mayroon siyang pagbubulgar. Aamin. Talagang, abangan po ninyo. Na ano? Vlog ko po dahil lumantad po. Bago po lumantad yung noo ko, ibaba ko po uli yung buhok ko. Bakit? Galaw na galaw? Baba na baba? Galaw na galaw, baba na baba. Lumantad po.
Tita Morley, natanong mo ba kay Derek kung bakit siya bumabalik ulit? Kasi nabanggit niya noon na ayaw rin niya bumalik sa showbiz. Tito Louie, ang ganda ng role niya. Sobrang ganda ng role niya. Magiging isa siyang kontrabida. Kontrabida siya dyan eh. Oo. Bida, kontrabida siya. Oo, kontrabida siya. Bida, kontrabida siya. Sabi nga niya, hindi ako babalik na hindi, na yung role ko ay parang boy next door, yung ayaw niya na noon. Kaya dito, na bumalik talaga siya. Ako, Tito Louie, abangan mo, Tito Louie, yung vlog ko. Inilantad talaga. Yung girl. Question. Ito na ba talaga? Ay! Something to look forward to. Oo. Ang dami-dami na naghihintay sa mga vlogs mo, no? Matagal ka na hindi nag-upload. Ito, nag-vlog na uli ako. Di ba nagkaroon nga kasi ako ng problema, Tito Louie? Ayun, okay. Thank you so much kay Gorgie dahil sinuportahan niya ako kahit nilalait niya ako. Ayan. Saan? Marami kang panlalait na ginawa sa akin, Gorgie. Ikaw yung dahilan ba't ako nagkaroon ng anxiety, depression. Grabe ka naman sa anxiety. Nagkaroon talaga ako na kapag nakarinig lang ako malungkot na tugtog, bumabagsak na luha ko. Pero feeling ko, aping-api talaga ako ni Gorgie. Talaga? Pwede ba magkaso ng ganun, Tito Louie, yung feeling mo talagang nagkaroon ka ng anxiety? Ano nga yung spelling ng anxiety? Actually, masaya ako, Tito Louie. Ano ang spelling ng anxiety? Ibababa ko muna. Kapag meron na ganyan, tawagan ang aligi. Ayun. Oo. Si Doktora Ali. Ngayon, Tito Louie, oo. Ramdam ko na ngayon yung mga nagpipiluka. Ang init pala sa bumbunan talaga ng ganitong klaseng piluka. Mainit siya. Mainit pala siya, Tito Louie. Tsaka parang kamukha ko. Sinong kamukha ko dito na reporter? Teka. Si Angelique Ana Lasso. Pingol. Ano? Si Ana Pingol. Si Ana Pingol. Hindi, pinadala ni Marilu de Guzman, no? Ano sabi ni Marilu? Oo, pagka-google mo raw, ito, the woman pictured is likely may binauhan. Bigla kamukha mo na si Baby Nauhan. Naloka si Marilu de Guzman. Oh, di ba? Oy, tinatanong ni si Beng Mahadera. Sino nga ba yung nagpatanong kanina? Hindi, nagpatanong pala si Conitan Aguilar. Kung ano yung cause daw ng death ni Sarah Jane Paez. Ang dating Miss Universe, binibining Pilipinas Universe. Oo, kasi nagkasakit si Sarah Jane. Cancer, di ba? May cancer siya. Yes. Sayang din siya, no? Bata pa naman din siya, no? Oo. At the age of 57. 57. Oo, may dalawa siyang anak na naiwan. Sabi ni Tita Vicky Villanueva Tesuka, Tita Morley, di ko po namin kayo nakikita. Nakilala siguro yan. Conitan Aguilar, hey, bakit wala ka sa camera? Wala na sa camera. Saan? Baka ako lang. Andyan. Dinia Asuncion Herman, sabi niya, bangs talaga ang nagdala. Sabi. Yes. Francisco Antonio Ramirez Garcia, yes, sa South Korea nag-snow. Talaga naman nag-snow doon. Laurelyn Tagle, pinakamaganda ang weather sa San Diego. Parang Tagaytay lang ang weather. At talaga, sa San Diego. So, may ability, hindi mo kami maluloko. Sara Bitoy Diskaya. Sara Bitoy Diskaya, sabi ni May Abril. Mahirap po mag-snow, lalo na kapag tapos noon, mahirap maglakad at sobrang lamig, sabi ni Tita Becky Villanueva Tesuka. Magandang gabi rin sa iyo, Erica Angeles. TJ Seidel Corpus, hello. Nora Daig Hilario and Ronnie Cruz, Tristan White Gulay, John Paulo Valdez. Since trending yung mga posts about sa 2016, anong mga naalala niyong showbiz chismis at events noong taong yun? 2016? Ano ba yung mga nung 2016? Aba, hindi ko na matatandaan yan. Hindi ko na maaalala. Kung yung 2026 at 2025 nga lang, hindi ko na matandaan. Yung pa kaya 2016 po. Ano bang mga issue ng mga 2016? Nakalimutan ko na.
Arnel Relampago dyan sa Kalibo, Aklan. Hello sa inyo dyan. Sa Kalibo, malapit na po ang ati-atihan ng Santo Niño. Yes. Alam mo, Gorgie, inaabangan talaga yung mga kalalakihang nagsasayaw dyan sa may Tondo. Oo, yung BM ang Tribe. nagtitrending na nga sila Oo, di yung ba? mga BM Tribe, Oo, may mga gwapo In fairness, Dalawang grupo yun eh. Isang grupo ng mga may edad na. Paano nagsimula yung lakbayaw na yon? Kasi dati parada lang yan. Oo. Parada ng mga santo. Tapos nagkaroon ng parang contest, lakbayo. Konti lang dati sumari hanggang sa dumami. Ngayon, kahit na mga bata, nagsa-practice na rin. Kaya ang traffic ngayon sa Tondo, dahil bawat sa sulok, may nagpa-practice ng kanilang mga sayaw. Oo, baka may mga picture tayo dyan, may video tayo dyan, Tek. Wala ka bang video? Wala. Oo, si Oski Recabar, Diyos ko, ang dami niyang kuha talaga. Kasi nagkaroon ako ng phobia dyan, Tito Louie. Na-hits siya. Na-hits ako dyan. Bakit nagkaroon ng phobia? Na-hits ako dyan sa YouTube ko. Tinanggal sa YouTube ko yan. Oo. Dahil, bawal kasi yung mga lalaki nagsasayaw. Yes, ang Santo Niño, ang fiesta ng Tondo ay ang kanilang patron saint ay Santo Niño, Senior Santo Niño. Ano ang connection sa lakbayaw? Yung lakbayaw, anong connection doon sa pistahan? Diba? Yung mga lalaking nakatopless na sumasayaw. Bakit? Gusto lang nila magubad. Ganun lang. Oo. Kaya hindi sila pwedeng dumaan sa harapan ng simbahan ng Tondo. Doon sa pupunta po at hanahanapin po yung mga kalalaking nakahubad. So saan doon yun lang po sila makikita sa Concha, Pretil. Doon lang po sila pwedeng umikot sa sa Mata. Then wala pala Mata. Hindi kasama yung Mata. Sa tawag dito, sa Concha. Ayan, diyan lang sila, paikot-ikot lang. Hindi po sila pwedeng tumawid papuntang simbahan ng Tondo dahil bawal po sila. Iyon ang pagkakaalam ko. Dahil last year, kinover ko to, kaya alam ko na bawal sila. So, tinanggal sa upload mo? Ano, Tito Louie? Tinanggal sa upload mo? Yes, Tito Louie. Oo, bawal kasi yun. Paano yun pag na-hits ka? Kailangan hanggang 3 hits ka lang. Pagka naka 3 hits ka na, suspended ka na. Yung monetization mo mawawala, Tito Louie. Sayang. Mawawala yung monetization. Kaya parang nagkaroon ako diyan ng phobia. Kasi sa YouTube bawal ka magdala ng kutsilyo. Bawal. Yung may hawak na kutsilyo? Bawal yan. Paano yung nagluluto? Bawal. Basta bawal yan. Hindi may nagluluto, naghiwa-hiwa ng kutsilyo. Naghihiwa. Pwede siguro yun, pero kami parang ginaganon mo. Hindi. Saka bawal din na may umiiyak na bata. Marami siyang bawal. Pero bago mo ma-upload, nakalagay na doon kung ano yung mga hindi mo pwede dahil nga bawal. Kaya lang minsan kasi hindi nakikita ng YouTube kung ano yung naipasok mo na bawal. Pag nailabas, doon nila napapansin. Tapos yung admin mo doon siya na problemado. Kasi syempre, pagka na-hits ng YouTube mo, wala na kayong sweldo. Pero bago pa makita uli ang tuktok ko, adjust na naman. Adjust uli. Oo. Ayan. Pero sabi ni Teshe V, mas type daw niya yung ganyang hairdo mo na. I guess exception kapag cultural events ang nangyayari. Katulad ng Panagbenga Festival ng Baguio. Ayun, gano'n kasi. Nakabahag sila. Yun kasi, yun? Tradisyon. Tribe nila talaga yun. Eto, chung lang. Wala namang ganyan tribe na puro lalaking chorba, di ba? Eme lang nila yun. Hindi nila pwede. Diyos ko, maghugas na kayo ng pinggan. Bago tayo maghugasan, batiin mo natin ang ating mga nanay. Nabati na. Nabati na ba? Kasi si Florbe Fernandez, and dyan, sabi ni May Abric, kamukha mo raw si Dr. Margie Holmes, si Judy Manuel, Bodji Guerrero, hello. Kilala ba ni Morley si Heidi Yorak para mas maayos ito kaysa sa dati? Para mas gusto daw niya lang, kaya lang, angat ng angat yung kanyang galaw ng galaw, Bodji. Kailangan siguro mas malaki ang kailangan bilhin ko dito. Papaayos ko dapat. Sabi ni John Paulo Valdez, mag-sub ka na raw kay
kay may binauhan sa Operation Tulong. Pag-absent to si Wonder Woman. Yes. Need na siguro talaga ng stylist ng glam team ni Tita Morley, just like Vice Ganda. O, di ba? Sabi ni Nora Hilario. Bakit ang Yes. hindi? Yes, Riza Rodriguez. Hello, Onika Ihakon ng San Jose del Monte, Bulacan. And yes, girl na girl nga daw. Yes, sabi ni Randy Pasmala, walang connect ang lakbay sa fiesta ng Santo Niño. Sana doon na lang sila sa Pegasus. Sabi gano'n nagsasayaw. Pero yun ang talagang isa sa mga dinadayo dyan sa Tondo tuwing fiesta ng Tondo. Pero dahil fiesta nga po, bantayan yung mga hugasin ninyo, di ba? Oo, dapat. Paalala natin sa ating mga misis. Yes. Na mas masarap sa tenga ang tulog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Yun na. Yes! Uy, umuulan daw ngayon sa Sorsogon City, sabi ni Ed Diesta. Dala po ito ng bagyong Ada. Naku, ingat-ingat po kayo. Hello dyan. kay Ogie Narvaez Rodriguez. Hi, Ogie Narvaez Nordaya Rodriguez. Hilario. At syempre pa kay Chay Ramirez. Kokoy Bunkan. Kokoy Bunkan, hello, pagaling ka. Kokoy Bunkan Of sa Joe course, Barameda. Kuya Jobar, si Lynn Figueroa, and of course, si happy birthday, batiin natin ng happy birthday, si Katunying Taberna. Katunying, happy birthday! Batiin ko din si Jean Dagami. Sabi niya, happy fiesta. Kita tayo bukas sa Lakbay. May Korean Lakbayaw. girl. Kasi Lakbayaw, lagi ako sumasama dyan, Tito Louie. Ewan ko lang kung makakasama ako bukas. Oo, siyempre medyo hindi na tayo ganun kalakas. Pero kahit hindi tayo ganun kalakas, tuloy pa rin ang paglalaba. Oh, yes. Laundry day na ba? Tunot noon na naman ba sa makapit? Madikit. At malupit naman siya. All you need is Pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride, easy and worry-free ang laundry? Sa triple Stenaway formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, Madan Sibomon Cotton. Gawa ng ACS to. Siyempre pa, Tito Louie, sa tanong mo, bakit ang ganda-ganda ng ngipin ko? Ayan. Beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto ninyo? Yung lahat ay naman mga sa ganda ng iyong ngipin. Pagka puti-puti, kumikisla pues, punta kayo sa Swiss Dental Clinic, matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque, at hanapin ang maganda at kakit-akit na si Dr. Analisa Borasan. Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price, mura, matibay, at super ganda talaga. Ayun na! Oh. Oy, napanood nyo ba yung interview ni Carla Abellana ni Kuya Boy, kay Carla Abellana? Nakakatawa. Si Carla siguro kasi nga happy siya ngayon. Ang estado niya happy. So, ginawa na lang niya talagang joke yung kanyang unang marriage. Sabi niya, kay Kuya Boy, sabi niya, 2 weeks na raw siyang kasal ngayon sa kay Dr. Reginald Santos. Pinapanalangan daw niya na mabit niya yung record niya kasi naka 7 weeks lang daw yung wedding, yung marriage nila ni Tom Rodriguez. Sabi niya, 2 weeks na. Sabi niya, praying ako. Sabi niya na mabit ko naman yun, matalbog. Malagpasan ko naman yung 7 weeks. Sabi ni Carla. Ginawa na lang niya talagang joke nga iyon kasi nga mukhang happy siya ngayon kay Dr. Reginald Santos na ang ganda pala ng story nila, Tito Louie, Tita Kaklase Molly. yata yan eh. Hindi, schoolmate lang. Schoolmate. Kasi ahead si Dr. Santos kay Carla. Pero naging magjowa sila. Tapos, naging mag-boyfriend-girlfriend sila. Tapos, nung nag-focus na raw si Dr. Reginald Santos sa kanyang medical degree, sa kanyang course, sa kanyang pag-aaral bilang pagdudoktor, nakipag-break kay Carla. Okay. Kasi sabi niya gusto niya mag-focus sa kanyang pag-aaral. So, wala munang girlfriend or whatever. So, nakipag-break siya. So, na-hurt daw talaga si Carla noon. Broken-hearted siya nung time na yon. At yun na nga, ay sabi niya, sabi niya, hindi niya akalaing magkaroon sila ulit ng connection. Sila. At
nangungulit na si Dr. Reginald Santos sa kanya ng mag-date sila, hindi niya kaagad-agad ito pinagbigyan. Sabi niya kasi parang nung time na yon, parang nahirapan daw bumalik yung trust niya after the separation kay Tom Rodriguez. Nahirapan daw yung pagbabalik ng trust niya at bandang huli na lang talaga dahil sa nga pagpupursige ni Dr. Santos na magkita sila or mag-date sila or mag-dinner sila, yun, doon na bumalik yung medyo umokay na siya at yun, hanggang sa pero at doon sa sa interview ni Kuya Boy sa kanila na pag-usapan din yung slab cake na yan, nasabi niya okay naman siya, sabi ni Carla, at least marami ang nakakain, lahat nakatikim sa cake at masarap siya, ganun na lang siya at hindi na lang doon niya sineryoso yung mga comments na sinasabi ng mukhang yun. Tita Morley, Tito Gorky, let's not forget na nabanggit din ni Carla Abellana na because of her age, alam mo ba, type niya magkaroon ng pamilya. Nagpa-freeze siya ng egg. Ng egg, oo. That's very good. At ang nagtulong sa kanya doon si Dr. Santos din. Si Dr. Reginald Santos din ang parang nag-inject. May pinakita siya diyang may pinost siya na may ini-inject sa tiyan niya. Si Dr. Reginald Santos yun ang nag-inject. Kasi sa edad ni Carla, medyo baka mahirapan na. I think she's 40. Makapag-produce ng egg cell. Oo. At magdalang tao, mahirap na. Ito nga, si Isa Calzado din. Kasi di ba si Isa nagpa-freeze din siya ng kanyang egg dahil gusto din niyang magka-baby. Nung pagka-freeze niya, nabuntis naman siya without nung yung na yun. So na-deposit lang yun, naka-store lang yun yung kanyang magkano egg kaya na pa-deposit ng egg cell? Million yung dahil. Oo, mga ganyan. So, na siya, naka-freeze na. At ngayon, since malaki na rin naman yung anak na nila, si Dea, balak ni Isa, nagamitin na yun at mabuntis ulit. Gusto nyo, sana nga maging successful. And speaking of pagbubuntis, parang yun din ang plano ni Vice Ganda. Ang question ko lang doon surrogacy naman. Sino kaya sa kanilang dalawa ang maghahatid magbibigay ng sperm cell? Pwede baka kay Vice. Pwede, no? Baka kay Vice, para kanya talaga. Oo. Tapos ang pangalan ng baby sa pangalan ni Ayon. Oo. Marami 7 years na sila. 7 ba? 8 years na kanilang pagsasama. Sila, no? Marami ang nagsasabing hindi rin magtatagal daw. Maghihiwalay din sila. Pero sa tingin mo ba? Sa tingin ba ninyo, Tito Louie, Tita Morley, mahirap masabing forever, pero parang magtatagal talaga ang relasyon ni Vice at saka ni Ayon? Pwede. Bakit si Kuya Boy at saka yung kanyang sino ba yung jowa ni Kuya Boy? Si Sir Bong. Bong Quintana. Bong Quintana. O bakit nagtagal ang relationship nila? Pwede yan. No. Depende. Yung kay Boy Abunda at kay Boy Quintana kasi pareho silang bading. Pareho silang queer. Oo. Si Vice Ganda at saka si Ayon, hindi naman yata bading hindi si Ayon. Hindi ka tiyak, Tito Louie. Hindi parang ganun nga Hindi ka tiyak, Tito Louie, kay Iya, kay Ayon. Kahit na, pero kasi, okay, ewan ko, ayoko na mag-comment. Ako naman kasi nakikita ko dyan, pagka pareho kayong may pagka-gay o whatsoever, tumatagal ang relationship. Hindi ka gaya nung bading ka talaga, tapos lalaki jowa mo, peperahan ka lang, nanakawan ka pa. Paano mo nalagpasan yun? Yung mga ninakaw Siyempre, kinalimutan mo na siya, nila ninakawan ka niya. Kumbaga parang... Nakaw talaga? Hindi ba naman binigay mo? Tapos nakaw talaga. Paano ninakaw? Natutulog ka? Oo, hindi ko namamalayan. Natangay niya na yung rep ko. Ref talaga! Oh my God! Tapos? Kinaya talaga? Oo. So, sarap na tulog mo noong time na yun, ref, natangay. Natangay na yung ref ko. Ano pa? Tapos natangay din yung... Kaya pala wala nang lamig yung kwarto ko. Pati aircon. Nabakbak yung aircon. Binakbak na yung aircon ko. Kaya paggising ko, pawis na pawis ako. Pawis na pawis ako. Ano ba yun? Kailangan ko lang tubig. Hinahanap ko yung ref. Inom akong tubig. Wala na yung tubig. Kasi wala na yung ref. Wala na rin lamig yung tubig.
Kaya mahirap talaga tumalon. Nung isa, natutuwa ako sa kanya, Tito Louie and Tito Gorgie. Dahil hindi mo siya kailangan Totoo ba to? Hindi mo siya kailangang utusan, Tito Louie. Kumukuha na lang talaga siya sa wallet ko pagka nagugutom siya. Yun. Feeling ko mahal na mahal ako, Tito Louie. Kasi di ka na pinapahirapan. Hindi na ako pinahihirapan. Isang araw nga nagulat nga ako, ang init. Sobra init. Pawis na pawis. Wala na yung aircon. Totoo ba yan? Tapos siyempre nauuhaw ka. Hinanap ko yung rep. Mag-iinom akong tubig. Wala na yung rep. Natangay na rin niya, Tito Louie. Kaya ayoko na ma-inlove na yung Tito Louie. Never na. Ito masabi ko, at least, yung kaibigan mong yan, never siyang nangutang sa'yo. Oo. Tito Louie, never akong inutangan niya. Tito Louie, iniutang niya ako sa ibang tao na ang sabi niya, nagpapautang po si Kuya Morley. So iniutang ka na lang niya. Oo. Dahil, mula nung di ba nag-post ako? Oo. Mula nung ayoko na talaga. Ayoko. Para kay Conitan Aguilar, sabi niya, yes, Tito Louie. Ang drama niyong dalawa, care off, gano'n, Tita Morley. Care off. Mangungutang ako, care off. Ganon. Oo. Anyway! Sabi ni Conitan Aguilar, sabi niya sa tingin daw niya hindi magtatagal si Vice. Pero 7 years, ang tagal na rin nila, in fairness ha. Bata pa si Ayon, sabi niya, Vice is just very famous. What happens pag wala na ang kinang? Sorry to say, opinion ko lang naman. But I like them both, sabi ni Conitan Aguilar. Na gustong-gusto rin si Carla Abellana. Yes. Blanche Calip de Los Santos, ref daw? Sabing ganun talaga. Yes. Jojo Gigi Palmeri. Birthday ko din ngayon. Ay, happy birthday. Happy birthday. Yes. Binibiro ko lang po kayo para maging masaya California. tayo. Wala pong ninakaw sa akin. Enjoy lang tayo. Emerald lang po yun. Talaga lang. Uy, birthday nito, Gorgie, next week na ha. Nagpapaalam na nga sa akin si Gorgie. Wala siya sa kanyang kaarawan dahil doon siya magse-celebrate ang kanyang birthday sa probinsya nila, sa Rojas. Hindi sa probinsya. Kasi first birthday ko na wala na yung mama ko. Wala na rin si Nay Lolit. Diba? First birthday. So doon ako sa sementeryo. Sa mismong kaarawan ko. Na siya. Oo. Pero ano naman, may mga thankful naman ako sa ibang mga friends kasi aligaga sila sa paghahanda for my birthday. So, yung mga close friend niya, kagaya mo, Tito Louie, very close niya. Yes, kaya nga Tito Louie, alam ko magpapadala ka sa GCash. Kahit nagrereklamo ka na wala kang natatanggap or whatever. Pero alam ko, ako may matatanggap from you. Diba? Yes, diba? Yun. Sabi ni Arturo Comelio, ayan, good evening, Tita Morning. Watching from Llorente, Eastern Samar. Sa ating YouTube, Tito Louie. Nandyan ba? Sino ba yun? Whatever. Florbe Fernandez. Selvar Long. Beth Gray. Yes. Pati ko muna ng aking mga kaibigan. Si Betria Tioyaw, D. Tioyaw, Silvia Santillan Rodriguez, Ana Enes Reposado, Rebecca Bingaw sa Madrid, Wayne Roger, Boy Roger, Bina Opa, Melanie Pulambarit, John Fernandez. Siyempre, isama natin ang aking friend, Magnolia Lumba. At siyempre pa ang mag-asawang Arlene and si Arlene na naalala ko. At siyempre pa si Boyet Au, pinabati rin natin. At siyempre pa ang mag-asawang Tess Dangla and Noel Dangla. Yan, binabati natin. Yes. Joel Bangit, binabati kita. Okay, ang panalangin. Manalangin na nga pala tayo. Wala na pala tayong oras. Buti nagpapaalala si Tito Louie sa atin. Well, manalangin tayo sa saliw ng awiting. Panginoon, patawad po ni JB Pascual. Panginoon, patawad po, Panginoon.
Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na mamumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. O Panginoon, protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at nakakawasak na impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po kami ng aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Amen. Magulang minamahal, nire-respeto, ginagalang. Hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi pinahihiya. Sa 10 utos ng Diyos, isa lamang may may reward dyan. Ang magmahal ng magulang. Kaya mahal natin ang ating magulang. Dahil yung mga masasakit na salita, pananakit sa kanila, ay paghahatid sa kanila sa magang kamatayan. At kung tayo naman po ay mga kababaihan, na nagdadalang tao na may problema dyan, huwag niyo pong ipaabot yan, huwag niyo pong ipalaglag yan. Dahil yan po ay dakilang regalo ng Diyos. Hindi ipinaanod sa kanan, hindi itinatapon sa basura, hindi ipinagbibili, hindi iniiwan kung saan-saan, at hindi tinatalik. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sumati ng presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Maraming salamat sa inyong lahat. Happy Fiesta sa Tondo. Have a blessed weekend, everyone. Kulang po sa iyo. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.